welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makapagbayad via installment online sa inyong SSS Salary Loan or Calamity Loan gamit ang GCash. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Lagayin nyo lang yung user ID and password ninyo, then click sign in. And dito, nasa home na tayo. Dito, click nyo lang itong payment reference number or PRN. Click nyo yan. Yan, naka-color blue na siya. So, yan na yung na-click natin. So, ito yung lalabas. Kung kaya, click nyo lang ulit itong PRN. Ayan. Then, i-click nyo lang itong loans. Pagka-click nyo ng loans, ayan, ito na yung lalabas, guys. Andito yung active loans with PRN. Dito, pag once na yung loan ninyo is nasa active loans without PRN, so makikita nyo dito na may nakalagay na generate PRN. So, i-click nyo lang yan para malipat dito yung loan ninyo sa active loans with PRN. So, nakadepende yan sa inyong SSS account kung nandito ba siya sa active loans without PRN or nasa active loans with PRN. Ngayon, dito yung loans ko is nasa active loans with PRN na siya. Kung kaya makikita nyo itong payment reference number na ito is yan yung gagamitin natin para makapagbayad tayo sa ating loan. Take note din guys na kung kahit anong loan man yan, halimbawa calamity or salary loan man yan, is same procedure or process lang din ang gagawin ninyo pag magbayad kayo ng via installment sa inyong loan. So, dito makikita ninyo na ang total amount of obligation na kailangan kong bayaran is ito yung amount. And then, yung amount due ko is ito na yung 492. So, dito sa amount to be paid, ayan, so parehas lang yung amount due at saka yung amount to be paid ko. Dito, pag once na magbabayad na kayo ng installment, so nasa inyo yan guys kung magkano yung gusto nyong bayaran sa inyong loans. Amount due man yan or hindi is pwede kayo makapag-advance or kung late payment man yan, pwede kayo makapagbayad, ma-advance or late payment man. So nasa inyo, kayo ang masusunod kung magkano nga ba ang gusto nyong bayaran sa inyong SSS loan. So, dito halimbawa gusto nyo ng 2,000 pesos. So, lagay natin yung amount, 2,000 pesos. Mag-advance payment tayo, 2,000 pesos. Lagay natin, ayan. Ayan, nalagay na natin yung 2,000 pesos. Ngayon, click nyo lang itong Save Changes. Click natin yung Save Changes. Ayan. Ang nakalagay is changes have been saved. Then, click nyo yung okay. Ayan. So, as you can see, nabago na yung amount to be paid niya. Naging 2,000 na. Then, take note pala dito guys na once na nabayaran nyo na itong payment reference number na ito, so hindi na yan yung payment reference number na if ever magbayad kayo ulit. So, iba-ibang payment reference number kada bayad ninyo. Halimbawa naman, nagbago naman yung isip ninyo, gusto nyo na lang 500 pesos ang amount to be paid na babayaran ninyo. Pwede nyo din yan baguhin. So, click natin yung amount to be paid. Ayan, then gawin nating 500 pesos na lang. Then, ayan, 500 pesos na nakalagay. Ganun lang din. Click natin tong Save Changes. Then, click OK. Ayan. So, as you can see, 500 pesos na lang yung amount to be paid na babayaran natin. Again, kayo yung masusunod kung magkano nga ba ang gusto nyong bayaran pag magbabayad kayo ng installment kay SSS. Dito, ang kailanganin lang natin pag magbabayad tayo is yung payment reference number,
loan account number at saka yung amount to be paid. Kung kaya, yan yung tandaan lang natin. So guys, take note na wag kayong magkakamali sa payment reference number dahil pag once kayo ay nagkamali lang dyan, kahit isang number lang ang namali nyo dyan, is papasok yan sa ibang account ng SSS member. Kung kaya double check, triple check nyo yung payment reference number ninyo pag magbayad kayo via GCash. So ngayon, punta na tayo sa ating GCash apps. Na tayo sa ating GCash account. Ayan, then dito pala guys, kahit kanino mang GCash apps yung ipambayad ninyo is pwede. Then dito, click na natin itong bills. Hanapin nyo lang yung government. Scroll nyo lang pababa, hanapin nyo yung dito ang piliin ninyo is yung SSS Loans RTPL. Click nyo lang yan. Then lagay nyo kung magkano yung amount na babayaran ninyo. So yung ginawa nating amount kanina is 500 pesos. Ayan. So dito pala guys, total of 508 yung mabawas sa GCash ninyo dahil may service fee na 8 pesos. Then dito ang posting period na nakalagay is real time. So ibig sabihin daw is pag once na magbayad kayo, so papasok real time yung SSS loan payment ninyo. But take note guys na sa SSS account ninyo hindi papasok yung payment ninyo real time. So dito lagay nyo lang yung payment reference number, enter nyo dito yung PRN. So back tayo dun sa ating SSS account. Ayan, so ito yung payment reference number guys. So yan yung ilagay ninyo doon, IH2300. Ayan, lagay natin IH233051244729. Then dito naman sa account number. Dito sa account number naman is itong loan account number. So ito yung ilalagay naman ninyo, SL 2023 0404 0868334. Ayan, lagay natin yan doon. SL 2023 0404 0868334. Ayan, so double check nyo yung PRN at saka account number. Then pag tama na, okay na yan. Next is the payer type. Dito sa payer type, click nyo lang ito. Piliin nyo lang yung individual. Ayan, then country. Click nyo lang ito. So, kung tayo naman guys is nasa Pilipinas lamang, so piliin nyo yung Philippines. Pero sa mga OFW, nasa ibang bansa, so piliin nyo kung saan nga ba kayo ngayon. Ayan, so piliin ko yung Philippines dahil nasa Pilipinas lang naman tayo. Then scroll pa natin pababa. Dito naman sa my email address. So dito optional lamang ito kung maglagay kayo ng email address. Dito sa enter email address, lagay nyo kung halimbawa gusto ninyo na mag-send si GCash ng payment receipt ninyo sa inyong email. Pero kung ayaw nyo lagyan, so wag nyo na yan lagyan dahil pwede namang hindi lagyan yan dahil optional lamang yan. Dito naman, ito lamang ay parang insurance. Ito ay protection sa ating bills. So, halimbawa sa amount ng 500 pesos, mababawasan pa ng 4.60 or 1% of your total bill amount pag once na kayo ay mag-avail dito. Na tayong mag-avail dito dahil ito lamang is protection lamang. So, pag once naman na mag-avail kayo, click nyo lang yung may box. Ayan, then pag may check na, click nyo na itong next. So, para lamang yan kung gusto nyo na may protection yung bill ninyo. Pero, uncheck natin yan
So, no need naman natin yan na i-check. Basta lang is make sure lang na tama yung PRN ninyo or payment reference number. So again guys, make it sure na tama itong PRN dahil pag once na kahit isang digit lang dyan ang mali, halimbawa 8 yung nalagay nyo sa 9, so automatic yan, papasok yan sa ibang account ng SSS member. So yung loan nila, yung nabayaran ninyo at hindi yung loan ninyo. Dito naman sa account number, so if ever man na nagkamali kayo ng account number, so, okay lang yun if mamali yung account number ninyo. Basta wag lang talaga magkamali yung payment reference number ninyo. Then, ngayon, click na natin itong next sa pinakababa. Ayan. Again, double check, triple check nyo yung payment reference number. And then, pag tama na, click nyo na itong confirm. Nun lang guys kung paano kayo makapagbayad sa inyong SSS loan or calamity loan man yan online. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!